at ni BBM at ng First Lady na ayaw na natin ng ganitong sitwasyon at kahirapan ng ating bansa dahil sa korupsyon. Kailangan po talaga iparinig natin sila, sa kanila. Kasi parang si BBM, hindi niya na-feel eh. Pansin nyo, parang kakaway-kaway po siya sa Cebu ba? Parang, ano ba ini-expect mo? At, mamahalin ka ng tao, yayakapin ka, ay, BBM, we love you. Tingnan mo nangyari sa'yo sa Cebu. Parang ang tingin ng tao sa'yo, nakakadiri ka. Punta-punta ka pa dito. Bahaan na kami, nangamatay na kami dito. Padalan mo lang kami dito ng 5,000 pang tayo ng bahay namin. Higit sa lahat, pakita nyo ang pagmamahal nyo sa bayan ninyo sa protestang ito laban sa administration ni BBM. Attorney, pananawagan ka ba na mag-resign na si BBM? Opo, BBM resign. BBM resign. You are unfit to be president. We will not survive another 3 years with you, under you. BBM, please, if you love your people, please resign. Ni Rowena Guanzon, ano ha? At tinatanong natin, kinukuha natin ang kanyang mga opinion, may kinalaman po sa mga maiinit na issue, particular na po sa issue ng korupsyon. Ang atin pong tanong ninyo ngayon, Attorney Guanzon, sa tingin ninyo, bakit po naging masyado ng garapal ang katiwalaan at ang korupsyon sa gobyerno ngayon? Parang napaka-normal na lang po sa kanila ang ganitong gawain, Attorney. Doon pa pong kampanya, sinabi ko na eh. Na pag naupo yan si Bongbong Marcos, kronismo na naman ang paiiralin niya. Kita nyo, wala pa nga ilang buwan, may smuggling na. Yung sibuyas, naging 800, 1,000 per kilo. Saan ka makakita ng gobyerno na wala pa nga 3 buwan eh. Ganun na nangyari, may mga smuggling na. And who was the Secretary of Agriculture? Bongbong Marcos. Now, why in the world, there's nobody, no president in the world na gusto maging Secretary of Agriculture, siya lang? Bakit? Because all of these commodities that you can import and you can smuggle are all under the jurisdiction of the Department of Agriculture. Bakit ngayon grabe na? Grabe na parang wala nang hiya-hiya talaga. DPWH, ano na? Kasi ang namumuno ng pagnanakaw mismo yung matataas ang pwesto at mga kamag-anak ni BBM. Kaya hindi na makokontrol at hindi niya pwedeng makontrol dahil siya ay mistulang puppet na lamang. Bakit si Romualdez hindi niya mapaimbestigahan? Dahil pinsan niya? Hindi. Dahil puppet siya ni Romualdez. Maraming alam si Romualdez ng mga sikreto niya. O kaya, ikaw ba, BBM, ay may partida din? Kaya hindi talaga pwedeng kasuhan si Romualdez. Sasabihin mo, walang ebidensya. Walang ebidensya kasi hindi mo naman siya pinapa-investigate eh. Hindi pa investigate mo siya sa ICI para malaman natin kung may ebidensya o wala. Diba? Bakit ganito nakasagsagan? Dahil ito nga, ang sinasabi ko, ang mga tao ni Bongbong Marcos ay hindi niya kaya. Did you listen to Professor Winnie Monzon? And she said na hindi na kaya ni BBM magreforma ng kanyang administration because of the people around him. He cannot control them. Nabanggit niyo po yung flood control. Puntahan natin yung usapin ng flood control projects. Kasi mayroon namang investigasyon eh. Nagtatag nga ng ICI, ang problema noong una hindi transparent, hindi naka-livestream. Hiningi ng mga kababayan natin ni i-livestream, nagpasi sila, i-livestream. Binibigay naman, attorney, kung ano ang gusto ng publiko eh. Ang gusto ng publiko, imbestigahan nyo si Romualdez. Hanggang ngayon, ayaw nyo imbestigahan dahil sinasabi ni Bongbong. Pwede ba yun? Presidente na siyang gumawa ng ICI, siya mismo nagsasabi, there is no evidence against Romualdez. Alam mo, hindi ko talaga matuldok kung hanggang ano kalalim itong si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Yung conspiracy nila ay napakalalim, hindi lamang sa dugo nila. Ano ba, BBM? Bakit ba ayaw mo talagang paimbestigay ang pinsan mo? May partida ka ba? May partida ka ba, BBM? Sino? Ilabas mo na. You came out. Sabi mo, ikaw ang nag-discover ng mga flood control. That's not true. You only acted because the U.S. State Department issued a report and told you that this cannot go on. This cannot go on. And then the World Bank also issued a comment. And
I predicted it months ago na ang Bureau of Customs is also very corrupt. Ayaw mo naman galawin. O lumabas na naman sa US State Department report that the Bureau of Customs is also very, very corrupt. Sino ang patron o padrona ng Bureau of Customs? Maraming nagsasabi. Si First Lady daw. Oh, that's the first time I'm saying it, because I have to say it. Hindi po ako pwedeng magtago. At kung ito po ay mali na information, I am requesting BBM and the First Lady to cut this snake's head now para masatisfy ang tao na hindi sila kasabwat sa mga massive na korupsyon na ito. Kasi po, buhay na ng Pilipino na kataya dito, hindi po politika. Dati po, sasabihin ng tao, maski sino naman ang upo dyan, parehas lang sila magnanakaw. Ngayon, nakaranas ka ba ng gutom na ganito? Tanungin mo pamilya mo. Mag-graduate yung mga anak mo? Akala mo, may trabaho pa? Wala nang trabaho. Akala mo kahit ka ng kayod ngayon para mapatapos mo yung anak mo? Pagka-graduate, maahon ka? Wala nang trabaho. Another 3 years, wala nang trabaho. Foreign direct investment, minus 40.5%. Wala na. Amerika na lang at Japan, nandito pa rin yung mga investments nila. Stock market just crashed. Ilang taon na ako, mula bago abogado ako bumibili ng stocks, ipon. Ngayon na ako nakakita at nakaramdam ng lugi na ganito. Less than 6,000 points. Ang bagsak ng stock market. Sino ang mag-i-invest sa Pilipinas kung ganito? Ang korupsyon ng BBM administration, ito ang sanhi lahat ng kahirapan nating mga Pilipino. Attorney, dito po sa sasagawang rally ng Rally for Transparency and for Better Democracy ng Iglesia ni Cristo. Sa tingin po ninyo, ito ba'y makatutulong? Talagang makakatulong po. Kasi yung sinasabi ko nga, wag na po tayong titingin lang tayo at sasabihin lang natin na pare-pareho lang yan sila lahat. Hindi po, matindi po itong dinadanas nating kahirapan ngayon ninyo. Kasi sabihin nyo na naman na okay lang ako magsalita kasi I don't go hungry. I feel this way for you because I see it, di ba? Kami nga itong hindi nagugutom, araw-araw may kinakain kami, nararamdaman namin yung gastos sa grocery, ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng gasolina, akyat na naman, kayo pa kaya? Kaya hinihikayat ko tayo na mag-live stream man lang kayo na protesta. Kung ayaw nyong makaalis, wala kayong pamasahe. Saan kayo malapit? Pumunta kayo doon sa Luneta. Malapit, punta kayo doon, 16, 17, 18. Sa EDSA, kung malapit kayo doon. O kung kaliwa kayo, sige, doon kayo sa kaliwa, sa Minjola kayo. Bahala na kayo kung kakamping kayo, kahit anong kulay nyo. O wala kayong kulay. Tumayo na kayo para sa bayan nyo. Dahil wala ng panahon. Wala ng panahon. Kailangan alam ng buong mundo at ni BBM at ng First Lady na ayaw na natin ng ganitong sitwasyon at kahirapan ng ating bansa dahil sa korupsyon. Kailangan po talaga iparinig natin sa kanila. Kasi parang si BBM, hindi niya na-feel Pansin nyo, parang kakaway-kaway po siya sa Cebu ba? Parang, ano ba ini-expect mo? At, mamahalin ka ng tao, yayakapin ka, ay, BBM, we love you. Tingnan mo nangyari sa'yo sa Cebu. Parang ang tingin ng tao sa'yo, nakakadiri ka. Punta-punta ka pa dito. Bahaan na kami, nangamatay na kami dito. Padalan mo lang kami dito ng 5,000 pang tayo ng bahay namin. Alam mo, kami mga Bisaya ba? Opo. We are sick and tired of being treated like we are poor, we are second-class, third-class citizens of this country. Dinagdagan mo pa. Attorney. BBM, talaga, kung babawi ako sa sunod na eleksyon, mga Bisaya dyan, kakampanyahan ko talaga against your candidate. Attorney, kahit na kayo ay hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, ano po masasabi niyo sa pinapakitang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo sa lahat po ng pagkakataon? Yun po nagsasabi na politika lang ito, ay hindi po kayo nag-aaral ng Biblia. Ako po, kahit di ako iglesia, sa Biblia po ako lumaki, tatay ko protestante. At napakatalino, summa cum laude. First, summa cum laude of Silliman University, war hero. Nag-aaral kami ng Biblia. Bible 1, 2, 3, 4. High school pa lang ako sa bahay, Biblia. Nagpipray ako before meets. Akala nyo, ganito katapang, di ako nagpipray. Nagpipray po ako bago ako kumain. Opo. Abay, ang iglesia, itong rally na ito, ay may basis po ito sa Biblia. Binasa ko po Kasi sabi ko, kung doon ako sasali kayo sa Luneta, ano kayang nito, ng Christian teaching na basis ng iglesia? Habakuk.
Huwag kayo, hindi ba nagbabasa ng Biblia na magbasa na kayo? Alam niyo pala yung aklat ng Habakuk, Atty. Oo, binasa ko lang naman yung Opo. English kasi ang Tagalog naman itong Biblia ng Iglesia. Opo. At ang Biblia ng Iglesia, at nakita ko, ay batay sa translation ng Catholic Church at ng Protestante. Yes po. Hindi nila gawa-gawa, hindi totoo. Hindi totoo na gawa-gawa lang ng Iglesia ang Biblia nila, hindi totoo. Nakita ko. Nakita ko yung introduction ng Bible nila in Tagalog, although Opo. I can only read in English. Opo. Ang sinasabi ng Iglesia, itong bakit tatlong araw? Di ba? Opo. Yung Catholic bishops nagtawag sa EDSA, isang araw lang naman. Oho. Di ba? Ang tumindi lang ng ilang araw nung sa EDSA kami. Di ba? Oo. Ito, 3 araw sa Luneta. Yun pong sa EDSA, hindi po sa iglesia yun na led na rally. Pero may mga iglesia din po na dadalo doon at open po yun to all, itong dalawa, Luneta at iglesia. Bakit po 3 araw? Kasi po sa isang araw lang, hindi sila natitinag. Ang kakapal. Kaya po 3 araw para talagang makita sa world news na, uy, 3 araw, tigkakalahating milyon, kaya. Mga tao galit na talaga. Because the last rally of the Iglesia in Luneta, 1.6 or 1.7 million yun. Napuno yun hanggang halos sa TM Calaw, puno yun. In 3 days. Kaya ng Iglesia ni Cristo, the faithful, can do that for 3 days. Pero sama po tayo. Open naman po ito sa lahat. Kasi lang po, ang location ay Luneta, kaya kung saan po kayo malapit, doon kayo. Malapit kayo sa EDSA, doon kayo. Kung kaliwa naman kayo at hindi kayo naniniwala sa Diyos, sige, doon kayo sa Mindiola. O, pwede po yun. At, Pero opo, sumali po kayo. Yan po ang reason bakit 3 araw para talaga pong matinag sila ang gobyerno ni BBM at makita po talaga sa world news na ang mga Pilipino ay nagpo-protest po na si BBM ay hindi na. He is a failure. Failure. Kung ako teacher dito, hindi ka nga 70. Talagang failure ka eh. Ayon, attorney, sa isasagawa pong rally for transparency ng Iglesia ni Cristo, ano ang tingin ninyo na magiging impact nito sa mga kababayan natin at maging sa gobyerno po? Ang ating po mga kababayan, na kahit po hindi sila iglesia, ay maririnig nila ang ating mga sasabihin sa rally. Ang mga mensahe doon. Kasi sila din po, mga Katoliko sila, may sarili din silang rally. Alam naman nila na katotohanan ito ang basihan ng ating mga protesta. Kahit ano man ang relihiyon nyo. Hindi po ba? 2 EDSA na ang nag-lead ay Katoliko. Ito, last month ba yung rally na pinuntahan ko sa EDSA na Catholic bishops din ang nagtawag noon. Pumunta rin ako doon. O ngayon, ano ang sabi nila kakaiba? Bakit po? Hindi po ba nakalagay dyan na ang kabutihan ng gobyerno? I'm just paraphrasing in Tagalog. Ang kabutihan ng gobyerno ay kabutihan ng tao. Yung kasamaan ng gobyerno, di kakasama din ng tao. Ilonggohon ko pa ni? Attorney, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan at salamat po sa pagbisita nyo sa aming palatuntunan. Sige Mga po. kababayan, sa pagmamahal po natin sa bayan natin, kailangan po ipakita natin ngayon. Kahit na po nasa bahay lang kayo, mag-live stream kayo. Mag-post kayo sa Facebook nyo ng inyong mga hinanakit at iniisip. Ano na po ang patutunguhan ng bayan natin? Ano na po ang future ng ating mga anak? Noon po ng ibang bansa ako, dahil nagbakasyon ako at nag-check ako ng mga mga OFW na kanilang mga feelings and thinking. Tinanong po ako, attorney, may pag-asa pa ba? Kasi po mga anak ko doon nag-aaral pa. Alam mo ba, pinakamasakit sa akin ang magsabi na kung pwede naman po ninyong lahat kapamilya nyo, ilabas nyo na lang sa bansa kung may makita kayong trabaho, gawin nyo na. Napakasakit sa akin na lumabas sa bibig ko yun. Na halos sabihin ko sa kanila na huwag na silang bumalik dito dahil wala naman silang babalikan na trabaho. Mga kababayan, ang OFW na lang na income ang siyang tumataguyod sa ating ekonomiya. Tourism, bagsak. Foreign investments, deficit. Budget, deficit. Tourism, gross domestic product, OFW earnings, yan ang 3 tumataguyod sa ating ekonomiya. OFW income na lang po ang natitira. Kaya, respetuhin po natin sila at alagaan po natin sila. Pasalamatan po natin sila sa kanilang economic na support sa ating bansa. At higit sa lahat,
Pakita nyo ang pagmamahal nyo sa bayan ninyo sa protestang ito laban sa administration ni BBM. Attorney, mananawagan ka ba na mag-resign na si BBM? Opo. BBM resign. BBM resign. You are unfit to be president. We will not survive another 3 years with you, under you. BBM, please, if you love your people, please resign. Salamat po ng marami.